Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Yari ka sa akin. Akala mo hindi ako makakita sa'yo. Narito na nga ang ating pagkaabangan ngayong Huwebes sa Abot Kamay na Pangarap. Nakakuha nga ng pagkakataon itong si Carlos na makaganti nga dito kay RJ dahil sa isang waiter na hiniram niya ito yung jacket upang hindi makilala itong si Carlos Benitez. At dito nga na sinabi ni Carlos sa kanyang sarili na humanda daw itong si RJ dahil gagantihan niya nga daw ito. Kaya naman agad na ibinaba ni Carlos itong hood sa kanyang ulo nang sa ganun ay hindi siya makilala. Buti na lamang ay malapit-lapit na nga itong si Annalyn Santos sa lugar kung saan ay magkikita nga sila dito ni RJ. At isang pukpok lamang ang nagawa ni Carlos dito sa ulo ni RJ dahil na nakita nga siya dito ni Annalyn. Subalit ay hindi nga maaninag ni Annalyn dahil sa gabi nga at madilim ang lugar na iyon. At wala namang ligtas itong si Carlos Benitez dito sa CCTV footage na nakalagay sa lugar, kung saan ay kitang-kita ang mukha dito ni Carlos na siya nga ang gumawa dito kay Doc RJ. At kinagulat nga dito nila Lynette at dito nila Giselle ang ipinakita ng mga kapulisan na nakalagay doon sa CCTV footage na itong si Carlos Benitez nga ang kanilang nakita. At tama nga itong si Annalyn na hindi ito nagsisinungaling dahil sa ballpen na nakita doon sa lugar kung saan ay nangyari nga itong aksidente. Dahil nung umpisa ay hindi nga naniniwala itong si Lynette na itong si Carlos ang gumawa nito dahil malabo daw gawin ni Carlos ang mga iyon dahil sa inakala ni Lynette na walang tinatagong sikreto itong si Carlos at mabuting taong araw ito. Dahil nga sa aksidente na gumanti nga itong si Carlos dahil sa panununtok naman dito ni RJ at pinaratangan nga ito na nananakit nga dito ni Lynette at napahiya ng husto itong si Carlos sa kanyang mga kaibigan. Kaya hindi maiwasan nga dito ni RJ na gumanti dito nga kay RJ. Kaya naman nagalit ng husto itong si Giselle at kinakailangan na masampahan daw. At nang makabalik nga itong si Carlos sa Eastridge, naabutan naman niya itong mag-ina na si Annalyn at Lynette na nagtatalo at tinanong kung ano daw ang pinagtatalunan nito. At ang sagot naman dito ni Annalyn na ito ngang si Carlos dahil sa ballpen na kanyang nakita na siya nga ang pumukpok nito sa kanyang tatay dahil gumanti nga itong si Carlos Benitez. At dahil dito, marami nga ang saksi dahil itong si Michael nga ang pumulot sa ballpen na iyon nung ito'y nahulog nang pumirma nga itong si Carlos dito sa waiver ng waiter kung saan ay marami nga itong in-order. At dahil dito, mapapatunayan na ito ngang si Carlos ang gumawa dito kay Doc RJ. At hindi naman hahayaan ngayon ni Giselle na hindi pagbabayarin itong si Carlos dahil sa ginawa nito. At baka dahil sa ginawa nga ni Carlos ay makakabalik na nga siguro itong mga memorya na nawala nga dito kay RJ. Kaya naman ang ating pakatutukan kung mamulat na ba sa katotohanan itong si Lynette na hindi tamang tao itong kanyang pagkakasalahan dahil pakitang tao lamang ang ipinakita nito sa kanya at ganoon din kina Aling Susan at Annalyn. At tama nga ang kutob dito ni Annalyn na pailalim kung gumanti at kumilos itong si RJ sa kanilang pamilya. Kaya yan po ang aking panibagong latest update today at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. At huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito kung ikaw ay naniniwala na mapaparusahan at mabigyan ng hustisyang nangyari nga dito kay Doc RJ Tanyag. Yan lang po at maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.